next ko gin-interview at saka gin-analyze yung father niya na si Joey Flores, father ni Joros Flores, yung namatay. O ano ba? Okay, explain ko lang yan kasi maraming theories. No, sabi iba, buhay. 37 years old siya, former mechanic at saka now construction worker. Yung kanyang wife, the mother of Joros, vegetable vendor dyan sa Banga. So, ang purpose na pumunta kami doon, kung ano ba ang impact, yung kanina sinabi ko na kung ano ang impact ng fake news in social media on the mental health of the parents of Joros. At saka, ang purpose, i-clarify kung ano ba talaga yung issue about the death of Joros. Kasi maraming mga theories, marami nang pumunta doon. May politiko, may vlogger, may content creator, may media men, may mga albularyo, may mga manghuhula. Okay, marami na, may mga volunteers, marami na. Kaya gusto ko rin makatulong. Okay, gusto ko rin makatulong, especially na my clinic is here in Kalibo. So may mga theories. Number one theory, yung nalunod, he was drowned. Pangalawang theory, ito medyo mabigat, yung may foul play, na pinatay daw siya ng kanyang mga kasamahan. Dahil may mga theories na ni-rape niya yung isang babae na kasama nila. Only lang na si Joros, according to the social media din na napanood ko, na hindi siya nag-rape, kaya medyo natakot yung kanyang mga kasamahan, yun, pinatay. Tapos ang theory, inilibing kung saan lang dyan na hindi na-discover. Yan ang pangalawang theory. Another theory is, buhay pa siya. He is still alive at saka tinago lang ng mga tao dyan sa paligid, dyan sa Banga. Ang ikaapat na theory, buhay siya pero ngayon tinago ng diwata. Nandoon na daw sa kingdom ng mga diwata si Joros. So napakaraming theory. Ang question, ano ba ang pinaniwalaan ng pamilya? Pinatay o talagang nalunod, na talaga ang lahat ay accident? At saka itong case na ito, parang parang nag-trending sa whole Philippines and other countries. So this is not a simple issue, but nagiging viral na, nagiging concern na ng mga tao sa society, especially sa mga Kalibo, sa taga-Kalibo kasi, at saka Banga, at saka Aklan, because dito ito nangyari sa Aklan. So yun ang mga theories. Masyadong matraumatize at saka maka-avoid siya ng stress, kasi talagang stressful talaga yan eh. At saka parang nawala ng kanilang privacy. Kasi from time to time, mayroong pupunta doon, mag-interview, at saka kung makita mo sa social media, maraming mga theories. Okay? So, yan. He is still 80% hoping that he can see his son, whether dead or alive. At saka na-traumatize siya. But, yun sabi niya kanina, hindi niya, parang kabuhin niya siya mag-open ng kanyang cellphone para hindi ma-traumatize, at saka at least maka-move on siya. But he tried not to be affected, yun sabi niya kanina, sa yung mga news na makita sa social media, para hindi masyado maapektuhan ang kanyang mental health. Now, this is ito ang pinaka-importante sa lahat. Nung tinanong ko, ano ba in your honest na opinion, sa heart mo talaga, naniwala ka na si Joros nalunod o talagang pinatay? Ito ang very interesting na hindi ko rin
nakita sa media at hindi rin na mention sa media na he is 100% na nalunod at saka walang foul play. Why? Because yung apat na yon, yung isa doon is the first cousin of Joros, natin hindi lang first cousin but his best friend. At siya daw yung bumigay yung kawayan sa kay Joros. Only lang sa pag-analyze ko, parang hindi na nakita na Joros kasi nasa panic mode na siya eh. So kung sa panic mode ka, hindi mo na makita kung ang mga yung i-extend sa iyo na mga materials to save your life. At saka baka siguro yun din, nagpanic din yung yung mga kasamahan niya at saka yung cousin niya. Kasi remember, he is not only a friend but his first cousin. So baka pag-extend niya ng hindi din maganda ang pag-extend ng kawayan kasi nagpanic rin. At saka malagas, siguro, hindi ko nakita yung area, baka siguro during that time, ang current ng tubig, malakas din. So nagpanic sila, nagpanic si Joros, nagpanic din yung cousin niya na nag-extend ng kawayan na yon, nagpanic ang kasamahan niya. So yun siguro, parang hindi na nakita ni Joros until na tuluyan na siyang nalunod. So 100% sure yung kanyang father na walang nangyaring foul play. Kasi nandoon ang kanyang first cousin at saka best friend niya. Next ko gin-interview at saka gin-analyze yung father niya na si Joey Flores, father ni Joros Flores, yung namatay. O ano ba? Okay, explain ko lang yan kasi maraming theories. Sabi iba, buhay. 37 years old siya, former mechanic at saka now construction worker. Yung kanyang wife, the mother of Joros, vegetable vendor dyan sa Banga. So, ang purpose na pumunta kami doon, kung ano ba ang impact, yung kanina sinabi ko na kung ano ang impact ng fake news in social media on the mental health of the parents of Joros. At saka, ang purpose, i-clarify kung ano ba talaga yung issue about the death of Joros. Kasi maraming mga theories, marami nang pumunta doon. May politiko, may vlogger, may content creator, may media men, may mga albularyo, may mga manghuhula. Okay, marami na, may mga volunteers, marami na. Kaya gusto ko rin makatulong. Okay, gusto ko rin makatulong, especially na my clinic is here in Kalibo. So may mga theories. Number one theory, yung nalunod, he was drowned. Pangalawang theory, ito medyo mabigat, yung may foul play, na pinatay daw siya ng kanyang mga kasamahan. Dahil may mga theories na ni-rape niya yung isang babae na kasama nila. Only lang na si Joros, according to the social media din na napanood ko, na hindi siya nag-rape, kaya medyo natakot yung kanyang mga kasamahan, yun, pinatay. Tapos ang theory, inilibing kung saan lang dyan na hindi na-discover. Yan ang pangalawang theory. Another theory is, buhay pa siya. He is still alive at saka tinago lang ng mga tao dyan sa paligid, dyan sa Banga. Ang ikaapat na theory, buhay siya, pero ngayon, tinago ng diwata. Nandoon na daw sa kingdom ng mga diwata si Joros. So, napakaraming theory. Ang question, ano ba ang pinaniwalaan ng pamilya? Pinatay o talagang nalunod? Na talaga ang lahat ay accident. At saka itong case na ito, parang parang nag-trending sa whole Philippines and other countries. So this is not a simple issue. But nagiging
ano na to, viral na, nagiging concern na ng mga tao sa society, especially sa mga Kalibo, sa taga-Kalibo kasi, at saka Banga, at saka Aklan, because dito to nangyari sa Aklan. So, yun ang mga theories. Masyadong matraumatize at saka maka-avoid siya ng stress. Kasi talagang stressful talaga yan eh. At saka parang nawala ng kanilang privacy. Kasi from time to time, mayroong pupunta doon, mag-interview, at saka kung makita mo sa social media, maraming mga theories. Okay? So, yan. He is still 80% hoping that he can see his son whether dead or alive. At saka na-traumatize siya. But, yun sabi niya kanina, hindi niya, parang kabuhin niya siya mag-open ng kanyang cellphone para hindi siya ma-traumatize at saka at least maka-move on siya. But he tried not to be affected, yun sabi niya kanina. Sa yung mga news na makita sa social media para hindi masyado maapektuhan ang kanyang mental health. Now, this is ito ang pinaka-importante sa lahat. Nung tinanong ko, ano ba in your honest na opinion, sa heart mo talaga, naniwala ka na si Joros nalunod o talagang pinatay? Ito ang very interesting na hindi ko rin nakita sa media at hindi rin na mention sa media na he is 100% na nalunod at saka walang foul play. Why? Because yung apat na yon, yung isa doon is the first cousin of Joros, natin hindi lang first cousin but his best friend. At siya daw yung bumigay yung kawayan sa kay Joros. Only lang sa pag-analyze ko, parang hindi na nakita na Joros kasi nasa panic mode na siya eh. So kung sa panic mode ka, hindi mo na makita kung ang yung i-extend sa iyo na mga materials to save your life. At saka baka siguro yun din, nagpanic din yung mga kasamahan niya at saka yung cousin niya. Kasi remember, he is not only a friend but his first cousin. So baka pag-extend niya ng hindi din maganda ang pag-extend ng kawayan kasi nagpanic rin. At saka malagas, siguro, hindi ko nakita yung area, baka siguro during that time, ang current ng tubig, malakas din. So nagpanic sila, nagpanic si Joros, nagpanic din yung cousin niya na nag-extend ng kawayan na yon, nagpanic ang kasamahan niya. So yun siguro, parang hindi na nakita ni Joros until na tuluyan na siyang nalunod. So 100% sure yung kanyang father na walang nangyaring foul play. Kasi nandoon ang kanyang first cousin at saka best friend niya.